Alright, so i-check naman natin ang camera settings and features nitong ating Infinix Hot 60 Pro Plus. This is one of the newest phones from Infinix and nabili ko siya for less than 9,000 pesos nung naka-sale. Minsan pag nag-flash sale siya, nasa around 8K lang yung price. So meron siyang dual camera setup. Ang kanyang main camera is 50 megapixel na merong Sony IMX882 sensor. So Sony na yung kanyang sensor for the price na less than 9,000 pesos. And then meron din siyang secondary camera which is the auxiliary lens. Now this one, hindi siya camera, it's actually the IR blaster, yung infrared blaster. So kung gusto niyo malaman yung function nito, let me know in the comments and i-discuss din natin yan in our future videos. So tara sa kanyang camera. Okay, so nandito na tayo sa kanyang camera app. Dito meron tayong tinatawag na vlog mode. So dito may mga preset siya na mga filter shot at or what. Check nyo na lang or i-explore nyo na lang yan. Now for the video, meron siyang 1x, 2x, and then ang kanyang maximum zoom is up to 10x. Now sa video, ang kanyang max resolution is 2K at 30 FPS. Yan. And then meron din siyang 60 FPS mode for the 1080p na resolution. So pag 60 FPS, ibig sabihin yan, mas smooth yung galaw. Kasi mas marami siya nakukuha na frames per second. However, ang con niya is maalog siya or hindi siya ganun ka-stable. Like pag ang ginamit natin is naka-ultra steady mode tayo at 1080p at 30 FPS, and mas stable siya. So for example, nag-video ka habang naglalakad or medyo malikot ka mag-video, pasmado ka, mas okay yung ganitong mode kung gusto mo na stable yung video. Ayan. So next is the AI camera. So dito, pwedeng naka-turn on yung 50 megapixel mode. Ibig sabihin yan, mas malaki resolution na makukuha mong photo kung mahilig ka mag-zoom sa mga photo mo. Pero hindi mo naman kailangan ng ganong klaseng photo quality. Kung gusto mo lang naman siyang pang social media, pwede mo na siyang i-turn off. Kasi pag 50MP mode, mas malaki rin yung storage na kinakain niya sa phone mo. Tapos meron din siyang LED flash kung gusto mo i-turn on. As well as dito pala sa video niya, pwede rin natin i-turn on yung kanyang LED flash. Yan. So, meron din siyang portrait mode. Yan, kung mahilig kang kumuha ng mga portrait photos. And then, super night mode. Yan, pag gabi ka mag-shoot ng photo, useful yan. And then, meron din siyang slow motion, time-lapse, dual video. And dual video, ibig sabihin yan, sabay nagagana yung selfie and back camera. And then, we also have the AI-GC portrait. So, ito naman, kapag may pinicturean ka na tao, magge-generate siya ng AI photo based dun sa picture na nakuha mo. Now, Sky Shop, useful siya if mahilig kang mag-take ng pictures ng sky. And basta pag tinapat mo siya sa sky, may mga filter siya na pwede mong pamilian. And then Pro Mode din, meron din tayo. Panorama, documents, pag may mga scan ka na documents or mga papel. Now, sa selfie camera naman, meron ding vlog, and then video. Sa video niya, meron din siyang ultra steady mode pag 1080p at 30 FPS. And then, ang max resolution niya is, 2K at 30 FPS din. And then, meron din siyang 1080p at 60 FPS na mode. Pero pag ganito, hindi rin siya stable. Unlike pag ang ginamit natin is yung ultra steady mode na 1080p at 30 FPS. Yan. Hindi rin siya masyadong magalaw pag ganyan. Okay, next naman is the AI camera. And meron din dito sa selfie. And then, portrait mode. Meron din siya. And then dito may mga filters kung gusto mo i-activate. Kung gusto mo namang i-off, pwede rin naman. And meron siya makeup, may mga filters na available. And then, super night mode, kung sa gabi ka mag-picture. Tapos meron din time-lapse, dual video, AI-GC portrait, as well as yung wide selfie mode. So, wide selfie mode, pag marami kayo group photo, pwede magamit siya. Para siyang panorama pero sa front camera. Kung naghahanap din kayo ng ganitong phone, check nyo na lang dyan sa Yellow Basket, dyan ko nabili. And sana nakatulong tong video, and follow me for more tech content.